Another day video. Alam naman ninyo, wala akong ibang kasama kundi aso. Pero tulog sila. Tulog. Mamaya, gabi na naman. Ako lang tao rito, di ba? Sa Friday pa uuwi ang bunso ko. Friday na alas 7 ng gabi. Tapos yung apo ko, yung panganay ko, sa 21 pa darating dito. Dahil meron din silang balik sa UST. Yung kasambahay ng panganay ko, pinapagamot yun ng anak ko. Kaya ilang araw pa na ako lang dito. Pero huwag kayong mag-alala guys. Kayang-kaya ko ito. Hindi naman akong taong emotional, hindi naman akong taong matakutin. Kaya ko rito sa loob ng bahay. Basta ako, manonood ng TV. May tindahan din, libangan. Kasi pag may bumibili, kahit pa paano nakakausap ko sila. Kaya, okay lang ako nito guys. Pag nagsara ako ng mga alas 7, pasok na kami ng mga aso ko doon sa kwarto. Kasi mga aso ko guys, maliit pa sila. Sa kwarto na sila matutulog. Kaya, nakasanayan nila matulog sa kwarto ko. Kaya, pag nagsara na ako ng tindahan guys, magsha-shower na ako niyan. Tapos, ipapasok ko na yung mga aso sa kwarto. Itong dalawa to guys, yan. Sa ilalim ng kama ko yan natutulog. Ito, sa loob ng pintuan natutulog ng kwarto. Siya yung bantay sa amin. Eh, kagaya niyan, bumababa ng araw, gabi na naman, Huwebes na bukas, Biyernes pa ng gabi darating bunso ko. Kaya, nag-iisip na naman ako anong gagawin ko ngayong hapon. Kasi kung hapon, nililinis ko yung kwarto. Tapos, mula umaga guys, paggising ko niyan, naghilamos ko na ako niya. Asikasuhin ko muna yung mga aso na mapagkain nila. Saan akong kanin, gawa akong ulam nila, gawa akong almusal ko. Tapos, aakit na ako sa taas, tutupiin ko yung mga nakasampay. Kasi tuwing ikalawang araw guys, naglalaba ako. Ayoko natatambakan ng labahin. Kapag dumarating yung bunso ko, may dalang konting labahin yun. Kanina pinalansya ko na yung mga nilabahan ko ng isang araw. Kasi nandun yung ibang uniforme ng binata ko. Tapos, syempre, dinadala niya yung mga pinaplansya ko doon sa kondo niya. Kasi kaya nagko-kondo yung bunso ko, yung binata kong anak. Nandun yung malapit sa trabaho niyang kondo. Para hindi na siya yung punta ng punta rito. Kasi ang pamasahe mula doon sa hotel, sa pinagtatrabuhan niya, hanggang dito, yung Grab, gumagastos siya ng 600. Ngayon kung wala siyang bitbiting, joyride, 300. Gawin niya yung araw-araw, yung malaki ang gagastos niya sa pamasahe niya guys. Kaya ang ginagawa niya, tuwing Friday lang siya pumupunta rito. O kaya Sabado ng umaga, ganyan. Tapos, siyempre magsisimba kami ng Linggo, uuwi na siya ng Lunes ng umaga. Gigising ako ng Lunes ng umaga, anin ko na isang almusal para papasok na siya. Papasok na siya yun. Yung mga pinalansya kong damit, minsan pinalalabog yun. Ang tatanggap yun sa kondo niya yung guard.
Ganyan ang gawain ng anak ko. Sabi ko nga, paano kung paglipat ko sa Cavite? Ang gagawin daw niya, magpapalaundry na lang daw siya ng damit na merong kasamang plancha. Pero tingin ko yan guys, uuwi rin ng Cavite yan. Kasi nakasanayan niya ako nag-aasikaso ng damit niya. Kaya, ganito, ang buhay. Hindi naman ako nagiging malungkutin guys Kasi, halimbawa, yung noon, yung bata-bata pa ako, malungkutin ako dahil wala asawa ko. Ngayon, nagkakaedad na guys. Wala na. Kumbaga lipas na yung mga lungkot-lungkot. Kaya, nakasanayan na guys. Nakasanayan na. Bye-bye.